ganyan lang mga boss, yung pagkuha ng ating total rice. So yung ating 712 pH, i-times nyo lang dyan sa 15, itong 7, ito yung ating total run, yung 15 feet dito. Yan. Kung gusto nyo naman na 812 feet, i-multiply nyo pa rin dyan sa kanyang total run. So dito, example natin is 712 feet. So 105 yung answer niya, 7 times 15, 105. So 105 divide 12 is 8.75. Yan, yung ating total rice. So para makuha natin yung tamang pitch niya, so yung ating 8.75, i-divide nyo lang dyan sa 15. Ito yung ating rice, ito yung ating run. So equals natin 712 pitch. So tama-tama yung ating computation. So ngayon guys, kukuhanin naman natin yung kanyang total length ng kanyang rafter. Gagamit tayo ng trigonometric function. Yung pinakita ko sa inyo na kung paano mag-solve ng Pythagorean theorem. So, yung a squared plus b squared equals c squared. So, para makuha natin yung total run, total length ng kanyang rafter, so gamitin natin itong formula nito, napakadali lang nito. So, ito yung letter A. So, letter A natin. So, ito yung letter B, yung ating total run. So, kahit baliktad nyo rin yan, pwede pa rin yan. So, yung ating A is 8.75. So, square natin yan. So, plus, yung B natin, B is, yung B natin is 15 squared. Yan. So, equals C squared. So, i-plus natin yan, yung dalawa na yan. So, compute natin para makita nyo. Natin guys, yung ating rice na 8.75. So, squared natin. Yan, squared plus yung ating run is 15 squared natin. So, equals. So, ito yung answer natin. 301.5625. So, square root natin yan kasi squared pa yan. So, i-square root natin. So, yan ang answer niya. 17.36 yung ating total length ng ating so yun rafter. Guys, nakuha na natin yung ating total length ng ating rafter. Simula rito sa tuktok na ito, sa dulo na ito, at dito naman sa baba. Yan yung ating total length ng ating rafter. Hindi pa kasama yung ating dyang overhang, kung ilan yung gusto nyong ipa-overhang dyan. So, dito naman sa taas, kung meron kayong ilagay dito na ridge beam, so kagaya nito, dito, yan, ridge beam natin yan sa gitna, kung ganyan yung style na gagawin nyo. So, dito sa pinaka-center, yung lapad ng inyong poste nyo, i-minus nyo lang yung kalahati nito. Yung kalahati, nangyari, 2 inch yung poste nyo dito. I-minus nyo lang yung dimension nyo dito na 1 inch. Kasi mayroon tayong nilalagay na ridge beam dyan. So, kung wala naman kayong ridge beam, diretso lang siya ididikit. So, hindi na kayo magma-minus. Ito ay magma-minus lang kung meron kayong beam na kagaya nitong forma nito na ilalagay sa gitna bago sa isandal yung ating rafter. So, mag-minus kayo ng ating 1 inch. Yung kalahati ng inyong ridge post ninyo, yung poste. So, dito naman banda, kung ganito yung gagawin nyo, mayroon kayong seat cut. Yan. So, simula rito, so yung nakikita nyo dyan sa gitna, yung minarkan ko dyan sa gitna, hanggang dito lang yan yung rice natin. Hanggang dito lang yan. Kasi, kung makikita nyo dito, yung measurement niyan
Yan yung ating tinatawag na height above plate. Yan, kung 4 inch yung height above plate, so dito sa taas, mag-plus din kayo ng 4 inch para yung pagkabit niyo ng Raptor ay level na level dito sa taas. So kunyari yung ridge beam ninyo ay 6 inch. Itong 8.75 feet ay mag-minus kayo ng lapad nitong beam. I-minus nyo dito sa 8.75. Yan. Minus nyo. Tapos, kung ilan naman dito yung height above plate nito, yan. Kung 4 inch naman yan, so mag-plus din kayo ng 4 inch. Yan. Pakita ko sa inyo ang example para hindi kayo malito. So guys, yung ating example kanina na ating i-explain sa inyo. Ayan. Yung ating 712 pitch. Yan, 712. So yan, kunin natin yung ating 712 pitch. Yan. Ito yung ating pivot point. Dito tayo magma-marking. So, kukuhanin natin yung ating pitch dito na 712. So, yan. Hold lang natin. Tapos, hanapin natin yung 7. Yan. Tapos, itapat nyo lang dyan sa 7 na yan. Yan. So, makikita nyo, ang ating degree is 30 degree. So, huwag kayo dito maglinya. Dito tayo magma-marking. So, yan. Kita na natin yung ating degree na 30 degree. So, markahan nyo na yan. Yan. So, yan na yan ang ating degree ng ating Raptor. Tapos, yung ating sukat ng ating Raptor is 17.36 feet. So, maiksi lang itong kahoy natin. So, example ay dito yung ating magsukat tayo simula rito sa may point na ito. Tapos, sample dito yung ating 17.36. So, mamarkahan na naman natin ng straight edge. Yan, ganyan. Yan. So, karon pa rin yung kanyang degree dito. Yan. Kung ano yung degree dito, ganoon pa rin dito sa kanyang 17.36 feet. So, ganoon pa rin ang proseso, ganyan. Pivot point nyo lang. Hanapin nyo yung 712 pitch. Yan. Itapat nyo lang. So, yan. Nakikita nyo. Yan. Pag tumapat na siya. So, yan. So, dito yung ating pivot, yung ating starting point. So, markingan nyo na. Yan. So, yung degree na yan, at saka yung degree dito sa ridge degree, ito yung sa taas, at ito naman yung sa baba. Ito yung sukat doon papunta sa wall ng ating building. So, yung seat cut naman, kunyari yung seat cut natin ay doon sa pinaka, yan, ito yung seat cut nya. Kunyari ang sukat dito is 4 inch yung kanyang top plate. Yan. So, dito kayo magsisimula. So, yan. I-right angle nyo rin. Kung nakikita nyo dyan, i-right angle nyo rin. Yan. Kunyari dito yung 4 inch nya. Yan, markahan nyo. At yan, linyahan nyo na. Tapos, markingan nyo na rin. Yan. Yan. So, yan na yung sit cut nya. Ito na yung magsisit doon sa kanyang top plate. Dito. So, ito yun. Naka-angle pa rin siya. So, ito na yon. So, kakatingin yan. Kakatingin na yan.
Tapos, kung magsukat naman kayo ng inyong overhang, huwag kayong magsukat dito. Huwag dito magsimula magsukat. So, ganyan ang pagsukat. Yan. Kung may overhang kayo na 2 feet, yan. May overhang kayo na 2 feet, ganyan yung pagsukat. Yan. Huwag dito 2 feet. Dito kayo magsukat pa ganun. Yan. Kunyari dito 2 feet, ganyan. Yan. So, yan ang 2 feet. So, ganun pa rin yung proseso. Ito na yung doon sa kanyang sanipa. Yan. So, dito yung pivot point nyo rin. Yan. Hanapin nyo yung 7 pitch natin. So, ganito pa rin yung ating yan. So, short lang ang ating kahoy. Yan. So, parehas lang yung mga degree nila. So, ganun na yung resulta niya. Ito na yung ating seat cut. Yan. Seat cut natin. So, ganyan na yung resulta ng wrapper niya. Dito naman sa baba, ganun pa rin yung degree doon sa ating end fascia. Doon sa ating sanipa. Yan. So, ito ay cutting na. Yan. Cutting yan. So, ito yan ay cutting na rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na height above plate. Yan. Kung ilan ang measurement dyan, simula rito hanggang dito sa taas, ito yung ating height above plate. Kung yung 4 inches yan, so magpa-plus kayo ng 4 inches dyan. Doon sa ating rise, mag-plus kayo. So, kung ito naman ay 6 inch, yung lapad ng inyong beam ay 6 inch, so mag-minus kayo ng 6 inch para sa inyong rise. Mag-minus kayo ng 6 inch sa inyong wedge beam at mag-plus naman kayo dito sa ating height above plate kung gagamit kayo ng seat cut. So, ganyan lang mga boss yung paggamit ng ating speed square. Kung bibili kayo ng speed square na kagaya nito, ay mas maganda yung quality ng Swanson speed square. Hindi po ito hindi pa ako nag-a-advertise, pero sa quality kasi niya maganda siya kasi yung mga number niya ay hindi basta-basta ma-erase kasi parang naka-ukit siya. So kahit gamitin mo man siya ng pangmatagalan ay hindi ma-erase yung kanyang mga numbers. So sa ibang mga mumurahin lang na mga speed square ay hindi parehas nito. Mas maganda ito kung ganito yung pipili nyo. Medyo may kamahalan siya mga boss, pero at least sulit naman kung magkaroon ka ng ganito kasi napaka-importante po ng tools na ito. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang carpenter o di kaya isang structural fabricator, ay mas maganda kung meron ka nito. So mga boss, yun lang yung aking mai-share sa inyo. So hindi man ako eksperto sa paggawa ng sa mga roof, at least sa aking mga nalalaman ay sinishare ko rin sa inyo yung mga knowledge ko about sa paggamit nitong speed square. So yun lang mga boss. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay i-subscribe nyo na at i-like nyo na rin. Kung mayroon po kayong mga katanungan about sa video na ito, ay mag-comment lang po kayo sa baba at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So, yun lang at maraming salamat sa inyo at God bless.